Welcome back po sa ating pong YouTube channel. So ito yung project po natin. Kung makikita po natin ay matubig po siya. Ayan. So naglagay po tayo ngayon ng tie beam dito. Para yung ating pong ginagawang bahay ay matibay. So ito yung purpose kung bakit tayo po ay naglalagay ng tie beam. Ang purpose talaga ng tie beam mga guys ay ito yung nagpapatibay po ng poste ng ating bahay para yung ating pong bahay ay tumibay. So recommend po kasi ito sa mga ganitong sitwasyon, sa mga matutubig, sa mga malalambot na lupa at sa mga dinadaanan ng mga tubig. At ito talagang recommended dahil yung bahay na ginagawa natin ngayon, ito ay yung tinatawag na 2-story. Yan. Pwede rin ito sa mga bungalow. Ayan mga guys. Kung bakit po tayo naglagay dito, kasi ito po yung tie beam, ito po yung nagbibigay ng suporta sa ating mga poste. Dahil pag meron pong lindol na malakas, ay ito po yung support sa ating mga poste para hindi po kumayang or bumagsak yung ating mga bahay. So natapos nating nabuhusan na. So ito yung pinaka-tie-beam niya. Ngayon nakapagtabo na po tayo dito. Ayan. At kung mapapansin natin, tayo po ay nakapag-asintada na sa paligid. Ayan, 4 na patong ang ating pong naasintada dito. So pag naka-4 na patong na tayo dyan, papaikot po yan, ay magtatabo na po tayo dyan. So ito na yung abang din ng ating pinaka-grid beam. Yan. So ang purpose naman ng grid beam mga guys, ito naman yung pangalawang biga natin sa ibabaw po ng lupa. So ito yung abang para sa flooring. Dito po natin ipapakapit yung bakal ng flooring. So ang purpose nito, para matibay po yung ating flooring at hindi po siya magbibitak in case na magkaroon po ng mahinang lindol, yung ating pong flooring ay hindi po siya magbibitak dahil nga po sa gawa ng grid beam. So ito yung paraan para tumibay pa yung ating flooring. Saka dun guys, ito yung tinatawag na double beam. Nag double beam tayo, nagbigay tayo sa may baba, ang tawag doon ay tie beam. At yung dito naman yung tinatawag na grid beam, ito yung sa ibabaw, ito yung pinaka secondary o pangalawang biga. So ito yung kainaman kung bakit tayo po ay nagre-grid beam. Ayan, so ipapakita ko po yung grid beam na nabuhusan. So ito yung update natin, ay ito na yung sinasabi kong pangalawang beam na tinatawag natin ay yung grid beam. So ito, paikot, binuhusan na po natin yan. So dito po natin ngayon isusok-sok yung mga bakal ng ating flooring. Yan. Saka po tayo, pag nasuksok na natin yung bakal na yan, doon na po tayo mag-flooring. So ito yung grid beam na sinasabi. So dito ay tayo po yung nagtatabon na at mag-flooring na tayo. Ngayon ito na yung update natin mga guys. So ngayon nag-flooring na tayo dito. Kikita po natin, nag-flooring muna tayo bago tayo mag-slab. So ang purpose naman kaya nag-flooring muna tayo bago tayo nag-slab, para yung tukod po ng ating slab ay nasa 3 meters na lahat. Wala na po siyang putol, lahat pantay na po siya. So ito na yung sinasabi kong tie beam. So kung nyo pong nagustuhan ng ating pong video, please paki-subscribe na po, paki-share na rin para ma-update po tayo sa ating pong mga video na ating pong i-upload. So ito, hanggang sa muli, maraming salamat mga guys.